At sa puntong ito, kakausapin po natin si Steve Dailisan sa pamagitan ng telepono sa Legazpi Albay po siya. Yang Albay po, sinabi ni Mang Tani, kanina lamang, papalapit na po ng papalapit dyan ang bagyong Glenda na malamang ay direktang tatama dyan sa lalawigan ng Albay. Steve, kamusta na dyan? Steve? Mike, ako sa mga sandali ito, napakalakas talaga ng ihip ng hangin. Yung ating setup kanina ay hindi na talaga kinaya dahil nag-aalip po yung para siyang umiikot yung sa washing machine. Parang ganun kalakas yung pag-ihip na may kasamang pag-ulan. Mga alas 5 pa ng hapon kanina nang magsimula itong pag-ihip ng hangin na ito. At itong ating kinaroroonan, Mike, ay ito yung mismong APSEMO, yung Albay Provincial Safety and Management Office, ano? At dito supposedly nakaposisyon yung marami sa mga rescue team, pero yung iba sa kanila, nagsipagtaguan na rin sa loob nitong gusaling ito dahil napakalakas talaga ng hangin. Hindi ko alam kung naririnig nyo sa tao natin, pero talagang nag-aalip puyo. At yung marami sa mga kasama natin sa media dito ay nagtago na rin. Naghanap na kami ng mga matataguan dito sa mga loob ng mga opisina dito dahil napakalakas ng hangin. Mike, yung bilang ng mga evacuees dito ay aabot na sa hanggang 60,000 sa pamilya. 60,000? Lahat sila nasa evacuation center. Maasa tayo na nasa ligtas silang lugar ngayon. Yung ibang mga hindi lumigas kanina ay hopefully nakapaghanap din sila ng kanilang matataguan. Yung mga puno dito sa harapan natin kanina talaga namang nangahapay na eh. At yung ilan dun sa mga yero, nagliliparan. Ganyan yung sitwasyon ngayon dito, Mike. Oh, okay. Steve, may epekto na ba sa mga struktura dyan sa Legazpi, dyan sa Albay? Etong pagtama na ng bagyong Glenda na papalapit dyan sa inyo, may mga naglilipa ng mga bubong dyan, o mga nagtutumba ng mga puno, mga poste, huwag naman sana. Steve, ano na epekto dyan? Kanina, Mike, may mga nakita tayo mga nagliparan ng mga yero. Ngayon kasi napakadilim dito, napakalakas na hangin, lumabas dun sa prukab natin para magpalit ng damit, hindi natin magagawa dahil talagang napakalakas na hangin. Wala ring supply ng kuryente kanina pang alas 5 ng hapon, so nasa kadiliman itong buong, at least itong kinaroroonan natin, itong Legazpi City. Kanina nandito pa sa, ang pagkakaalam ko, kasama natin dito si Governor Saceda dito sa APSEMO at isa ito dun sa mga ligtas na lugar kasi konkreto ito. Pero yung mga nasa labas kanina pa nag-uungutan yung mga yero at nagliliparan, pati na yung ilan dun sa mga light materials, yung mga ilan dun sa mga light materials na bahay kanina, meron tayong mga nakita na nangahapay na rin. Oo, sabi mo Steve, umabot na sa 60,000 yung bilang ng mga inilikas dyan, yung mga evacuees. Sana sa bilang na yan, matupad nga yung kanilang tinatarget dyan sa Albay na zero casualty, Steve. Meron pa bang mga taong nasa labas na dapat ilikas o lahat ay nailikas na dyan sa lugar ninyo? Steve? Kahapon pa, Mike, nagpasabi ng preemptive evacuation itong probinsya ng Albay dahil nga dun sa karanasan nila kay Riming at saka dun nung tumama si Milenio, marami na rin daw silang natutunan. Kasi na nga nung binisita natin yung ilan sa mga evacuation center, ang sabi sa atin it can withstand mahigit sa 200 kilometers per hour na lakas ng buso ng hangin. May mga nakita tayo dun sa mga bahay kanina, although yung iba doon medyo konkreto, pinaghalo konkreto, may kasamang light materials, nagpaiwan dun sa kanilang mga bahay. Nakalikas sila ngayon at kasi ang patakaran dito sa ngayon, bawal mag-rescue. Lalo ganito na madilim. Talagang pag lumabas ka dito, sinusubukang sumilip sa mga bintana. Talagang wala ka makikita sa kalsada dahil napakadilim. Okay. Steve, baka hindi nyo pa alam dyan, sinisigurado lang namin na sa pagtaya ng pag-asa, pati na ni Mang Tani, dito sa I Am Ready Weather Center natin, tumama na ng kalupaan o nag-landfall na ang Glenda sa isla ng Rapu-Rapu, dyan sa Kabikulan. Kaya mas lalo pang mag-ingat kayo dyan sapagkat papunta sa inyo dyan sa Legazpi ngayon ang Glenda, papalapit na ng papalapit sa inyo. Steve, paalam mo sa mga tao dyan. Steve? Mike, yung Rapu-Rapu nasa tapat yan mismo nitong Legazpi. Oo. Kaya, yan yung isa sa mga island na tao sa Legazpi. Kaya yan yung aga pa lang, pinaligas na rin yung mga tao dyan. Okay. Itong kinaroroonan natin ganyan, yung dalampasigan, meron pa nga mga foreign media tayo kanina nakasama yung iba sa kanila. Nandun sila sa may nag-hotel sila malapit sa dagat. So umaasa rin tayo na safe sila dahil kanina mga nasa 2 meters na yung taas ng alon sa tansa natin.
So sana nakahanap din sila ng mapagtataguan. Mabuti na lamang, Mike, at yung supply, yung linya ng telepono ay bukas pa rin. Kaya kahit paano nakikipag-coordinate pa rin, nakakapag-coordinate pa rin tayo. O sige, Steve, papalapit na ng papalapit sa inyo yung bagyo. Ingat lang. Maraming salamat. Mula sa Luzon, Legazpi, Lalawigan ng Albay, si Steve Dailisan.